Hello mga ka-DIY, so welcome back sa YouTube channel natin. Ngayon tayo ulit nakapag-upload ng video dahil medyo busy tayo sa gawain, no? Maraming napapagawa, so hindi na natin nabibidyohan. So meron din nila dito sa akin mga ka-DIY, isang Samsung na 32 inches na TV. Ang problema nito ay sabi ni sir may sound pero wala siyang picture. So sa Samsung na ganito ay makikita natin at ituro ko sa inyo kung paano gawin yung mga ganitong klase ng problema sa ating mga Samsung na 32 inches, may sound pero wala siyang picture at buo naman yung backlight. So yung picture lang ang nawala sa kanya. So ngayon is isaksak muna natin dito. Try muna natin. Okay. So may power naman siya. Tapos na-oscillate na. Yan. Yan. May backlight naman siya, buo naman yung ilaw. Yan, tumunog naman siya. Ibig sabihin na may sound. Yung sound ng Samsung. So signature sound ng Samsung. Tapos yan, meron naman siyang backlight, oh. Patayin natin yung ilaw. Ayan. Ayan, o. Ibig sabihin may ilaw o may backlight ito. Ang problema lang sa kanya is wala siyang tao. So ang gagawin natin ngayon ay panel issue yung ganito or screen issue. So dapat ito ay palit na ng screen. Ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano recover o paano i-repair yung ganitong klase ng sira sa ating mga LED TV na ganitong klaseng problema sa Samsung. So kadalasan ginagamit ng LCD panel nito ay single lang. Yung mga single cup na LCD. Yung isa lang yung dito yung cup niya. Yan, Samsung. Ang yan is parehas lang na issue kanina dito. Expose. So parehas lang silang ginamit nito eh. Ito katatapos ko lagi short killer, okay na yan. Tapos dito naman ay yan, baliktarin muna natin. Tapos titingnan natin kung anong naging problema at ituturo ko sa inyo step by step kung paano gawin. Tara, simulan na natin. Okay? So dito tayo mga ka-DIY, balik tayo, no. So ito yung pinaka model number mga ka-DIY, oh. Yan, UA32, ibig sabihin 32 inches, T4000 AG. So yan yung pinaka model, 32 inches. So buksan natin. So pagbukas nito mga ka-DIY, gamitan nyo lang na flat screw dito. Tapos ligwatin nyo lang ng pagganon. Sungkitin nyo lang para umangat yung kanyang cover ganito. Yan, para umalsa or umangat yung pinaka plastic cover. Yan. Kasi wala itong screw. Dahil wala siyang screw, so sungkitin nyo lang dito. Tapos ganun nyo ng flat screwdriver, umangat na yan. So dito yung mga ka-DIY yung problema natin sa ganitong klase ng Samsung. Ito yung problema, screen o LCD natin. Kaya yan, so saksak muna natin dito para makita nyo. Yan. Okay. So yan, buhay naman yung mainboard at buhay naman yung backlight. Yan, o. Kita nyo may ilaw. Ibig sabihin ay buhay yan. Yun, tumunog naman siya. Yan, o, walang picture. So ito yung pinaka-focus natin dyan. Ngayon ay kuha tayo ng tester. Hindi ko lang muna bubunutin, nakasaksak lang muna. Titingnan natin yung voltahe nya. Sa ganitong klase ng panel mga ka-DIY, itatanggalin nyo muna yung speaker para makita natin. Yan. So pasensya na kasi isang kamay lang yung hawak ko at nasira pa yung stand ko. So yan, nag-order pa ako ng stand para makapag-vlog tayo ng maayos kasi nasira yung stand ko. So ito yung ating analog tester mga ka-DIY, oh. Ang gagawin natin ay select na natin to sa select na natin sa yan. Select na natin ito sa 50 lang or kahit sa 10 lang, 10 volts lang. 10 volts na yan, 10 volts DC. Yan, nakaselect sa 10 para ma-sense natin ng maigi. So nagpo-protection ito dahil sa mayroon siyang short circuit sa panel o LCD. Tapos body ground natin to. Tapos tutok natin yung positive dito sa B-on. Yan, naka-steady. And then isaksak natin. Pag isaksak natin dapat abangan natin kung papalo yung ating tester. So dapat ang settings niyan ay 50 dito sana kasi around 20 volts pataas hanggang 30 ay dapat i-settings yung ating tester sa 50 volts. Pero dahil nga may naka-protection pa yung ating panel, ibababa natin ng 10 para ma-sense talaga natin yung palo na nagpo-protection mode. Ipapakita natin sa inyo na sa mababang settings ay madidetect natin yung pagpalo niya. Ibig sabihin pagpalo,
kailangan tuloy-tuloy. Kapag hindi naman tumuloy at bumalik, ibig sabihin protection mode ang tawag doon. Nagpo-protect yung ating panel dahil meron na detect yung ating DC to DC IC na short circuit sa loob ng circuit ng panel, kaya mas maiging mababa lang yung settings natin, 10 lang. Okay, so abangan natin dito sa pinakaano, DC to DC. Tapos isaksak ko lang. Yan, dahil isa lang yung kamay natin, saksak ko kagad dito, tapos abangan natin. Yan, bunutin nyo muna. Pagkatapos isaksak natin dito, tapos abangan natin. Pag saksak, abang. Tingnan natin tong ano, tester. So ayaw, walang pumalo. So ulitin pala natin, no, yung ground dito sa body, hindi pala dumidikit mabuti. Tapos baliktad pa yung test probe natin. So ito yung gamitin natin. Yan, ulitin natin. So yan, wala tayong wala tayong makapitan masyado ng ground. So yan, dyan lang muna sa chassis, sa pinakabakal. Tapos tutok tayo ng BGH dito. Tapos tingnan natin yan, no. Okay, so ito yon. Yan, B-on. B-on na yan. Yan, B-on. So, dito. Yan. So, tapos saksak natin. Bilisan lang natin kasi isang kamay lang yung hawak natin eh. Okay, so saksak ko dito. Saksak, tutok. Yun, kita nyo, pumalo. Ibig sabihin na hindi tumuloy. Yan, hindi tumuloy. Pumalo naman yung ating tester, pero hindi siya tumuloy, dapat tutuloy yan. Kahit ilipat natin dito sa 50 para makuha talaga natin, ulitin natin yan. Bunutin natin, tapos saksak, abang tayo dito sa pinaka-B-on. Tapos tingnan nyo yung pinaka-analog tester natin. Yan, sinaksak ko. Yun, pumitik lang ng konti yung ating tester. Pag binabaan natin, masisense talaga natin na mas mataas yung palo kasi binabaan natin yung pinaka settings ng ating tester. So bunutin ulit natin. Tapos saksak sabay tusok, saksak sabay tusok. Yan. Yan, kita nyo medyo mataas na yung palo ng ating tester. So dapat ay tutuloy yung voltahe niya ng around 20 volts. Pag nakasetting tayo ng 50 sa analog, kailangan umabot ng 25 yung ating voltahe, no? Umabot ng 20 volts dito sa ating tester. So hindi naman siya dapat tutuloy yung ating pointer ng tester. So dahil sa pagpalo niya at bumaba, ibig sabihin napatunayan natin na meron siyang protection mode. So nagpo-protect yung ating panel at hindi talaga yan magdi-display dahil sa ganong senaryo. So sa ganong diagnose, hindi talaga tutuloy yung ating pinaka-display niyan. Ayan, bukas na yan, meron na yung ilaw, pero wala pa yung display. Ang gagawin natin ngayon ay yan. Ang gagawin natin ay isalang natin dito sa microscope para makita natin. So ito yung mga CKB na dapat i-check natin. So bunutin lang muna natin to. Ito yung mga CKB na pares na dapat natin i-check. Ito yon, dalawa, CKB1, CKBB1 at CKB2, CKBB2. Yan. Ito naman yung pares ng kabila. Ito yung pag nakadapa yung TV, ito yung sa kaliwa, yung apat na yan sa corner. At ito naman yung apat sa corner sa bandang kanan. Ito yung bandang kaliwa na panel. Ito yon. At ito naman yung bandang kanan. Yan, ito. Ngayon isa lang natin yan sa microscope para makita nyo na mas malinaw. So sit up ko lang muna ito ating pinaka microscope. Ayan. Yan, so bali nakatutok yung aking microscope dyan. Yan o. Yan yung dalawang tinusok natin kanina. Ito yung pares niya. Ito naman yung tester natin. Iset na natin to sa mega ohms. Ayan. So nakaset tayo sa mega ohms para ma-detect natin yung pinaka shorted niya. Ito yung dalawang pares. Ito. Ang tutukan natin dyan is CKB1. Itong ilalim, ito yung linya ng CKB1 at CKBB1. Ayan. Yan o.
So dito sa tester ay meron tayong nakuha dito 0.55k. So ito yung short ng panel natin ni Mikey. May mababang value. Yan ang shorted natin. 0.55k. Tapos dito naman sa kabila, ito naman yung dalawa sa itaas banda. Yan naman yung dalawang pares. Dito ay nasusukat natin na reading is 28 mega ohms. Ibig sabihin mataas na value yan. So wala dyan yung yung short. Nandun kanina sa may mababang value. Nandun ang shorted sa may K. Kung napapansin nyo sa tester, M at saka ohms. So mega ohms yan. So ito yung shorted kanina bandang ibaba. Ito yon. Yan yung bandang ibaba. Yan yung Mikey. Ito yon. So gagawin natin is kakat muna natin yung isang linya dito. Isang line lang muna kakat natin. Dahil dito sa dalawang to kanina ang may problema. Ito at saka to. So ikakat natin ito yung butas. Dito kayo silalim ng butas magkat dito. Kakat na natin yung isa dyan. Ito lang muna. Kakat lang muna natin ito isa. Para matrace natin kung sa kabila yung sira. Shorted. So dito yan sa kabila oh. Ito naman yung pares ng kabila. So ito yon, yung pares ng kabila oh. So bali ito yung pares ng kabila. Yung apat na to. Yan. Ito yung CKB1, CKBB1 pares. Ito yung CKB2, CKBB2 pares. Yan yung pares ito. Yan, yung itong una papunta rito. Yan yung pares niya ng CKB1 at saka CKBB1. Ito naman yung CKB2 papunta rito, CKBB2. So cut lang muna natin doon sa kabila. Doon ako mauna mag-cut, no? So cut ka lang muna. So gamit tayo ng blade dyan. Yan. Kiss-kiss lang muna tayo ng isang paalam muna po. I-cutting natin isang paalam muna. Kiss-kissin ko lang muna to. Tapos i-cut ko lang dito banda. Yan, sa ilalim ng butas. Tapos testerin natin dun sa ilalim. Ang papasok na ito ng panel eh. Kaya i-cut natin yan para hindi madamay sa pag-tester yung kabila. Para ma-find out kagad natin at madali natin ibalik kapag kinating na natin. So yan, balik kinat ko na ito ng blade. Doon tayo sa microscope. So yan, bali dito. Yan, nakat na natin to. Yan, nakat na natin ang blade yan. So wala na yung koleksyon. Pag dito tayo sa taas, ay meron tayo nasusukat na key. Yan. 0.5 key. Ibig sabihin ay may shorted pa rin pagkat natin. Yan. Pero pag dito tayo sa ilalim magsukat, dito at saka dito, so wala tayong makakuha key. Dito at saka dito. So wala tayong makuha dyan na key. Ibig sabihin ay ano siya, nandun sa kabila yung tama. So ito mas madali nating maibalik yung kinating natin. Ibabalik natin to dahil nandun sa kabila ang problema. Balik natin to, hinangin natin to, tapos nun tayo sa kabila ng CKB1. So balik tayo dito mga ka-DIY. So tapos ko na yung hinangin yung kinat ko kanina. Ito siya. So naibalik na natin, naihinang na natin. So konting sugat lang para mabilis lang maibalik. So yung pares niya nitong dalawang to, kasi ito yung nagkakaroon ng key ohms na resistant. So doon natin hanapin sa kabila kasi hindi natin natagpuan dito. So wala namang short yung bandang ilalim. Ang nag-short ay yung bandang itaas. Meron pa ring short itong bandalawa. So yung pares niyan is nandito sa kabila. Ito. So slide lang muna natin. Ito yan. So dito yan, na side ito. Yan, ito yung may short dyan. Ito.
ang CKB1 at CKBB1. Ito yung may short sa dalawa. Pero itong CKB2 natin at saka CKBB2 ay walang problema yan. So ikiskisin ko lang to. Pagkatapos ikiskis, i-cut natin dito sa ilalim. Huwag tayong mag-cut dito sa itaas. So dito dapat sa ilalim ng bilog. Ito yung pinakabutas na yan. Dapat dito tayo mag-cut sa pinakailalim dito. Yung kaya lang natin idugtong. O dito naman ay dito natin i-cut to. Yan. So kiskisin ko lang muna. Kapag kinating natin yung isa rito, yan, sampulan natin, katingin natin to sa ilalim ay magdi-display yan. So katingin ko lang muna. At kiskisin ko lang muna ito ng blade. Kaya nito. Kiskisin lang muna natin ng blade. Tapos ibalik natin mamaya. Tapos i-cut natin dito. Yan. Okay. So yan, bali ito yung porsyon na kinating ko. Yan, cut na yan. Nakat na yan ng blade. Ito. Yan, nakat na yan ang blade. Okay, so putol na yung linyang yan. Tapos saksak natin. Automatic yan kapag kinat yung isa ay magdi-display yan. Yan o. Tanyo. Nagkaroon na siya na ang display. Yan o. So dahil medyo may display naman, tsaka yan o, napapansin nyo, may gaspang ng konti. So dapat ikat nyo na lang yung lahat. Pero dapat ay ibalik ko to sa dati dahil gagamit ako ng short killer nito. Yan. So yan o. Nagkaroon siya ng display. Pero ang gagawin ko dyan ay babalik natin yung ano. Gagamitan ko siya ng short killer, no, para maibalik sa dati pa rin. Dahil meron na tayong tool na pang short killer. So itong part na to ay ikakat ko rin yan dito. Tapos gagamit natin short killer ito sa ilalim. Okay, so yung ginagamit kong short killer dyan ay ganito. Para maibalik pa rin sa dati yung picture. Yan. Ito yung pang short killer ko sa panel. Mga issue sa panel, ito yung ginagamit ko. Okay. So yan, bali nakat na natin yung line na yan, oh. Yan, nakat na natin yan. So ito yung resulta, oh, sa pag-cutting natin. Bali itong dalawa, nandito yung short sa ilalim. Papasok na panel. Yan yung dalawang to. Yan. Mababa lang. 0.5K. Yan. Pagdating do na, kasi nakat na natin to isang to. Nakat na natin to. Pero kapag dito tayo nagtutok sa itaas ay walang short. Siyempre nakating na natin. Ibig sabihin ang papunta dito sa kabila yun ang short. Yan o. So wala tayong short dyan. Yung papunta sa ilalim. So yun ang gagamitan natin ng short killer. Bali ito yung short killer ko. Yan. Ito. At least mga 50 yung load natin dyan. Or 70 or 80. Power up natin. Yan o. 13, 14, 15. Yan. Bunutin natin. So may load yan. Malakas yan. Yan ang i-short natin doon. Medyo malakas to pumutok. Yan o. Yan. So ito yung ilo-load natin doon sa ano, papasok ng panel. Yung i-short killer natin yung papasok lang ng panel para matanggal natin yung shorted at saka mag-display na siya. Tapos ibalik pagkatapos natin i-short killer, so ang gagawin natin ay ibalik natin niya sa ano dati para ganun pa rin yung display niya. So balik original. So yun ang gagawin natin. So wala akong tagahawak ng ano. So
i-short killer ko lang ito mamaya. Basta yung ilalim ng na part ang isi-short, wag yung banda itaas. Kasi pag banda itaas, baka masira yung ating DC to DC IC. Okay? Yan, baling karga ko kanina ay 70. Ngayon ay wala na, open na. Yan. Mega ohms. Tapos ibalik ko na natin yung yung pinag-cutting natin. Ibalik na natin yung pinag-cuttingan natin. So wala na siyang reading ngayon dahil ang binala natin na load ay nasa 70 volts. Pwede natin ibalik to sa original, yung pinaka-panel natin. So hinangin na lang natin to, tapos ibalik natin para makita natin yung display. Ayos. So yan, bali tapos na natin hinangin, naibalik ko na yung pagka-cut natin kanina. Check natin to. Yan. So mega ohms na siya ngayon. Mataas na yung resistance. So wala na yung mababang resistance, bumalik siya sa mataas na resistance na. Okay, so pa-display na natin to. Pwede na natin tong display. So naibalik natin sa sa original yung panel. Nabalik na natin sa original yung pinaka LCD. Saksak na natin. Subukan na natin. Sana mag-display. Ayan. So saksak natin dito. Yun. Yun, bumalik, ayos. Yan. Bumalik sa dati, So yun lang ang gagawin nyo, short killer. Yan. Bali yung load natin kanina ay 70 lang yung niload ko doon sa pinaka short killer natin. Ayan. Ayos na. Yun, balik sa dati. Kasi pagka minsan kinatingnan natin yon, tapos hindi na natin gamitan short killer, minsan na bumabalik or back jab, or minsan naman ay magaspang. So pangit yung picture kapag minsan nawala yung sikibi sa kabila. Minsan is malinis naman, minsan is magaspang. So mas mainam na may short killer kayong tool na ganito. So gawa na ako ng diagram nito, para meron kayong copy ng diagram ng ating short killer. So dati cutting lang muna, pero ngayon meron na tayong tool. Ayan, ginawa natin yan para sa LCD natin. Ayos. Yun, malinis yung screen. Ayos, hanggang dito lamang mga ka-DIY yung ating video at maraming salamat sa inyong panonood. So simbol na lang natin to. JM Tutorial. Bye bye.